Scorpio, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for October 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa mga tarot reading services hanggang September 30. So kung gusto nyo magpa-book for a private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang ang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo yung naka-resonate. Okay, and paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Okay, what's the energy for Scorpio? October 2025. Overall energy, challenge, opportunity, blessing. Okay. Yung blessing nyo ay trabaho, responsibilities, no? Maraming responsibilities, pero kaya nyo namang i-handle, no? So, okay na rin yun. At least kaya nyo i-handle yung mga responsibilities na yan. Bottom of the deck is the Magician. Kaya naman pala, kasi marami kayo ngayong ini-improve sa sarili nyo. Let's say, nag-upgrade ka ng skills, nagdadagdag ka ng kaalaman, ng abilidad. Ayan. Some of you are learning new mga bagong techniques, strategies on how to become successful. You are tapping into your power. Okay? Let's see. You have Ace of Swords. So, definitely learning, no? May good news yung iba sa inyo kung kayo ay nag-a-apply ng work, ng let's say, meron kayong gustong matutunan, like sa school, you are applying or nag-e-exam ka, so maaaring ikaw ay makapasa. Ayan, ngayong October. You have the King of Cups, this is your energy, the Hermit, and then the Knight of Pentacles. So ngayon, mas sineseryoso nyo na yung inyong goal sa buhay, no? Maaring mas nagiging practical na kayo sa mga steps na ginagawa nyo. Hindi na yung parang ini-imagine nyo na lang yung gusto nyo mangyari but you're not taking action. So ngayon, you are focusing on improving yourself. Oo. Umiiwas ka rin sa mga taong negative mag-isip. May mga ganun kasi talaga na laging nakakontra, laging iniisip na hindi yan mag-work or hindi yan magiging makakabuti para sa'yo, ganon. So, may mga taong nagdi-discourage sa inyo na gawin yung gusto nyo, yung mga plano nyo, yung mga pangarap nyo. But I feel like hindi kayo magpapa-apekto sa mga ganyan. Ayan. Oh, you are leaving a situation. Yung iba sa inyo, meron kayong iniwan ng sitwasyon like, for example, a career or a business, trabaho, or even relationship to focus on yourself. And to go on an adventure. Yan. Page of Cups energy. This is inspiration. Divine inspiration. Maaring ngayon, na bubuo ulit yung pangarap mo na isinantabi mo dati. Let's say may pangarap ka nung bata ka, tapos hindi mo na pinursu kasi may iba ng importanteng kailangan mong gawin, like marami ka ng responsibilities. But I feel like ngayon mas may time ka. Maaring meron ka ring bagong susubukan na libangan na kung saan mas mag-e-enjoy ka doon. Yung challenge naman sa inyo, maaring meron kayong makaaway sa social media o kaya makasagutan, merong misunderstanding, miscommunication dahil sa mga nasabing salita na hindi maganda. So, ang rito is, sabi nga, think before you speak, parang ganon. And then your opportunity, the High Priestess. So, definitely this is your wisdom, your knowledge. Yung iba sa inyo, you are highly intuitive, no? Malakas ang instinct nyo, intuition ninyo. Maaring may opportunity kayo ngayon na i-manifest yung mga goals nyo, yung mga gusto nyo pang ma-achieve sa buhay.
na meron siyang sistema. Ito yung tipong hindi mo na lang siya basta-basta iniisip, ginagawa mo na rin. Yung iba sa inyo meron kayong mga ginagawang spiritual work, no, para ma-manifest nyo rin yung mga goals ninyo. And your blessing is the Ten of Wands. So, maraming work, maraming obligations, responsibilities. But there is someone naman na tutulong sa inyo. So, don't you worry. At malapit nyo nang matapos yung project nyo. So, that's good news. And yung iba sa inyo, ano yan parang, yung iba meron kayong attend ng event. Tapos, yung event na yun, marami kang take home. Pwedeng meron siyang mga paraffle, tas ikay mananalo, ganun. Money, career, finances. You have the King of Cups. Meron, yung iba sa inyo may gumugulo sa inyong isipan, sa work. Pwedeng may decision kang gagawin sa trabaho, sa career mo, na maaring yung isang tao na malapit sa'yo, hindi siya sang-ayon doon. Pwedeng boss mo o kaya yung partner mo. Some of you naman, maaring may pressure galing sa isang family member pagdating sa pera. So, maaring nangangailangan yung family nyo, parents, ganyan, or kamag-anak na hihingi ng tulong sa'yo financially. And then, for your love life, Knight of Cups, Eight of Swords. So, kung single ka, pwedeng merong person na nagkakaroon ng romantic interest sa'yo. Kaya lang, hindi ka sigurado sa person na to. Siguro inisip mo baka hindi totoo ang kanyang intensyon. Lalo na sa panahon ngayon, ang dami ng mga manloloko. Mga pa-fall. Oo. So, hindi ka sure sa person na to, but maaaring bigyan mo rin ng chance kasi pwedeng okay naman yung intentions niya. Kuha pa tayo ng cards for your money, career, finances, ha? For Scorpio, kaperahan. Something better awaits when it comes to your career, business. So, ipagpatuloy mo lang yung iyong mga goals. Okay? Your investments are growing real fast. So, kung meron kang ininvest, time, energy, money sa trabaho mo, career, business, so, makikita mo na, malapit mo na makita yung resulta ng pinaghirapan mo. Kumbaga, nakikita mo na yung improvement. Siyempre, pag nagtanim tayo, nakikita natin na, umuusbong na, lumalago na. Pero, hindi pa naman siya pwedeng pitasin, 'di ba? Kasi hindi pa siya hinog. Or wala pa sa tamang panahon, no? So, but at least you are seeing, kumbaga nakikita mo na yung progress mo sa career, trabaho, or sa business mo. Sa finances. Tingnan natin sa love life. What's the energy naman sa love life ng mga Scorpio? Yung iba rito, kung kayo nagkaroon ng misunderstanding ng person mo, susuyuin, magkakaayos naman. Magkakaayos. Ang daming nurture, compassion, renewal, pag-aayos to. Maari kasing yung iba sa inyo pag nag-iiba yung inyong belief system, no? Yung inyong paniniwala. May mga relationship na nagwo-work, no? Nagiging kumbaga okay naman sila kahit na magkaiba yung paniniwala nila. Depende na lang yan sa respeto na ibibigay nyo sa bawat isa. I feel like meron din kayong kung meron kayong goal ng partner mo, meron kayong maaring masisimulan na successful endeavor ninyong dalawa na kayo lang yung merong plano niyan, and you will both aalagaan nyo to, no? Pwedeng magsisimula kayo ng isang negosyo or a project as simple as home project. What else for Scorpio October 2025? May energy ng past life, spiritual awakening, and taking action. So, itong energy ng past life, maaring yung mga experiences mo in the past, especially yung mga traumatic experiences,
kahit saang aspeto yun ng buhay, I feel like nare-realize mo na yung reason, yung dahilan kung bakit mo pinagdaanan yon. And kung meron na tayong awareness, realization na kaya ko pala pinagdaanan yon kasi ganito, 'di ba? Mas madali para sa iyo na mag-move forward at mag-take action towards your goals, towards your dreams. Kasi minsan yung mga regrets natin from our past, yun yung pumipigil sa atin para makamove on. And itong spiritual awakening na nangyayari sa inyo, yun yung realization nyo na wala namang kailangang sisihin. Ang kailangan lang dito is matutunan kung ano yung lesson ng experience na yon. Oo. Kasi at some point, yung nangyari sa past mo ay tapos na, no? Wala na tayong magagawa na nangyari na yon. Ang importante lang is natuto tayo, nag-gain tayo ng experience from nag-gain tayo ng experience and lesson doon sa nangyari. And I think mas magiging mabilis na para sa'yo na ito pa rin yung mga goals mo kasi nakafocus ka na sa future, hindi na sa past, no? 'Di ba? Speaking of achievement, you have the Sun in Capricorn in the 10th house. Sa career, meron kayong ma-achieve na goals ninyo. Pwedeng kahit anong goal to, maaring pagtaas ng sweldo nyo, may promotion, or meron kayong work na gusto nyong mapapunta sa inyo, like a project. You have Saturn in Taurus in the 2nd house. Ostentation. So, Saturn is about limitations and also karma. The 2nd house is your resources. Maaring may mga bagay na kailangan ka ring i-check sa sarili mo kung medyo nag-overshare ka na ng mga nangyayari sa buhay mo, especially if these are connected sa mga mga ari-arian mo, achievements mo. You have Mercury in Pisces in the 12th house. Mercury is communication, Pisces energy, 12th house is yung mga unseen. So, maaring meron kang malalaman tungkol sa mga bagay na itinago sa'yo, no? Pwedeng in the past, or mga, hindi naman kailangan itinago sa'yo, but it seems na meron kang ma-uncover na information na importante para sa'yo na maintindihan yung nangyari sa past mo. Remember to practice self-love. Yes. So, maaring ngayong October, may mga rituals na may mga gagawin ka, activities, to focus on taking care of yourself. Okay? So, that is your reading, Scorpio. Thank you so much. See you again.